Bulacan ang itinuturing na epicenter ng multi-billion peso flood control scandal. Kaya ngayong humahagupit na naman ang ulan, nagmimistulang ilog ang lalawigan. Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa May Kawayan. John Riz, ano ang reaksyon ng mga Bulakenyo sa matinding pagbaha? Willard, wala pa rin umanong pagbabago o naranasang pagbabago ang mga residente dito sa Bulacan. Sa kabila ito ng isang taon ng pagkakaungkat ng flood control issues dito sa lalawigan. At dahil hanggang sa ngayon, tulad ng inyong nasasaksian, ay nakakaramdam pa rin sila ng pagbaha. So ano na nga raw ba ang nangyari sa mahiya naman kayo speech ng Pangulo? Sa tingin ko wala kasi Sa maraming bayan sa buong taon-taon lalawigan. tuwing July, August, lagi po bumaba talaga dito. Pataas po ng pataas, ganun. Yung sa flood control project po mukhang di naman po namin dama dito sa mga taga-Sulok Wala naman nangyayari. Ganun lang din, puro ganyan. Puro ano-ano ayusin, wala naman. Malawater world pa rin sa maraming bayan sa buong lalawigan ng Bulacan. Dito sa May Kawayan, desperado na ang mga residente na tila wala na raw pagbabago. Sa tuwing bagyo season, lubog sila sa baha, katulad ng epekto ngayon ng habagat. Sa barangay Saloysoy, May Kawayan, 2 araw nang nakararanas ng abot tuhod na baha ang mga residente, kaya lumikas na ang iba, bitbit ang kanilang mga gamit, damit, pagkain, maging ang kanilang appliances. Malapit na po. Okay, ma'am, ano po yung consideration ninyo? Bakit lumikas na? Malalim na po sa amin. Baka lahat ng gamit namin nasa taas na lang kami lilikas na. Saan po kayo lumikas na? Baka sa evacuation po sa may barangay. Papalo sa 98 families o 265 individuals ang nananatili sa aabot 30 evacuation centers dito sa May Kawayan. Binahari ng ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Marilao dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa Bukawi, sa barangay Lolomboy at Bambang, ang pinakanapuruhan ng pagbaha kung saan umabot hanggang dibdib ang tubig. Sa buong bayan, papalo na sa mahigit 400 families o mahigit 1,400 individuals ang inilikas sa 13 evacuation centers. Kaya naman patuloy ang pag-alalay ng LGU sa mga apektado ng baha. Ang hiling po namin yung maayos yung lugar namin, saka yung tirahan namin po, yung bahay namin tagilid na. Kaya po kami lumikas. Ayon sa Bukawi DRRMO, nakahanda sila sa buong linggo sakali mang magpatuloy pa ang pag-ulan at pagbaha sa kanilang bayan. Samantala, desperado na sa baha, nag-upload ng isang open letter sa gobyerno ang mga taga-Hagonoy, Bulacan para ipanawagan ng isang konkreto at permanenteng solusyon sa pagbaha sa kanilang bayan. Dahil sa ilang taon ng problema sa kanilang bayan na hindi na lang tuwing tag-ulan, lumulubog at binabaha sila buong taon. Hindi na raw kayang protektahan ng temporary dikes ang 133,000 residente ng Hagonoy. Willard, bukod sa Bukawi, May Kawayan at Hagonoy, binahari ng mga bayan ng Giginto, Marilao, Balagtas, Bustos at Bulacan. Ngayon dito sa aking kinatatayuan, Willard, kaninang dakong alas 3, clear ang kalsada, walang tubig. Pero kapansin-pansin ang agarang pagtaas ng tubig dahil sa halos 1 oras na pag-ulan mula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ay hanggang binti na ang baha dito sa aking kinatatayuan at may ilang areas pa dito sa mas liblib na bahagi ng barangay Saloysoy ay abot hanggang tuhod na ang pagbaha. Willard. So John Riz, kapag tumigil ang ulan, gaano kabilis bago bumaba ang level ng tubig dyan? Willard, ayon sa mga residente, 2 araw. Pero kapag mas malala, ay posibleng umabot hanggang 1 linggo ang paghupa ng tubig dito sa kanilang lugar, Willard. Nako, tagal niyan. Samantala, maraming salamat John Riz Calata at ingat sa mga taga-Bulacan. Nag-uulat ng live mula sa May Kawayan, Bulacan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.